ang Teachers Dignity Coalition may panawagan nata, suspend ang klase dahil nga sa init ng panahon. Nasa linyaw natin si Sir Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang hapon po, sir. Opo, yes, Ma'am Weng at Sir Weng. Magandang hapon po. Kwentuhan niyo muna nga kami, gaano po ba kalala ang sitwasyon ngayon sa mga paaralan sa gitna po ng init ng panahon? Parang, siguro ganito na lang po. Naobserbahan niyo po ba, Sir Benjo, kung maraming mga batay nagkakasakit dahil po sa sobrang init, yung mga nag-a-absent na? Sa ngayon po, hindi pa, Ma'am Weng, no, dahil lalabas first day of April ngayon. Pero ito yung pinaka-matindi, no po, no, so far, no. Nung mga nakaraan kasi walang mga pasok, no. So siguro isa ring issue yan, no, na galing tayo sa long weekend, no. In fact, nung long weekend lang, no, last week, no, up until the Holy Week break natin, maraming nagkasakit eh. Ako nga actually, no, pinakaso po ako mula nung Friday, no, hanggang ngayon, no, in fact, no. May pagaling so, kayo, Sir Benjo, pagaling ha. Pero ganito, so anong rekomendasyon niyo muna? May panawagan ba kayong wala munang pasok? O online muna? Kasi pareho rin naman ang init sa bahay tsaka sa eskwelahan eh. Yes, yes sir, no, Sir Weng, alam mo mahirap kasi ngayon Ang Teachers Dignity Coalition may panawagan nata, suspend ang klase dahil nga sa init ng panahon. Nasa linyaw natin si Sir Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang hapon po, sir. Opo, yes, Ma'am Weng at Sir Weng. Magandang hapon po. Kwentuhan niyo muna nga kami, gaano po ba kalala ang sitwasyon ngayon sa mga paaralan sa gitna po ng init ng panahon? Parang siguro ganito na lang po, no. Sa labas lamang po, no, or sa ating mga bahay ay sobra na yung init na nararamdaman ho natin, ano po. No, paano pa kaya pag nating sa school? Kasi sa school po limited yung electric fan, ano po. Yes. No, siyempre siksikan yung mga bata, no. So normally nasa 40 pataas po yung ating mga eskwela, yung ating mga bata po, yung learners natin, ano ho, no. So tapos syempre dahil kulob, no, yung normally yung mga school natin, no, mas lalong puno dito, no. Walang masyadong nag-absorb, no, ng init at wala ring nagbibigay ng maayos na hangin na ventilation. Naobserbahan niyo po ba, Sir Benjo, kung maraming mga batay nagkakasakit dahil po sa sobrang init, yung mga nag-a-absent na? Sa ngayon po, hindi pa, Ma'am Weng, no, dahil lalabas first day of April ngayon. Pero ito yung pinaka-matindi, no po, no, so far, no. Nung mga nakaraan kasi walang mga pasok, no. So siguro isa ring issue yan, no, na galing tayo sa long weekend, no. In fact, nung long weekend lang, no, last week, no, up until the Holy Week break natin, maraming nagkasakit eh. Ako nga actually, no, pinakaso po ako mula nung Friday, no, hanggang ngayon, no, in fact, no. May pagaling kayo, Sir Benjo, pagaling ha. Pero ganito, so anong rekomendasyon niyo muna? May panawagan ba kayong wala munang pasok? O online muna? Kasi pareho rin naman ang init sa bahay tsaka sa eskwelahan eh. Yes, yes sir, no, Sir Weng, alam mo mahirap kasi ngayon, no, na manawagan tayo ng cancellation ng mga klase dahil ang dami nating reduction eh, no, ng school days eh. So nabawasan po tayo, baka mag-suffer naman, ano, siyempre yung ating learning, no, ng mga bata. Pero para sa amin, ano, baka pwedeng mag-adjust, magkaroon tayo ng adjustment, no? Kasi nagawa naman natin in the past, no, na meron po tayong mga distance learning modalities, no? Hindi naman sinasabing purely, no? Tapos pwedeng may pasok, no, yung ano yung 6 to 10? Sir Ben, ano yung 6 AM to 10 AM? Ano yan? Pwedeng yan po, yung pwedeng merong pasok yung mga bata. No? Tapos basta iwasan natin yung 10 to 3 na oras po. No? 10 to 3 na so, oras. So magiging balik nila sa hapon, alas 3 na po kasi yun ay medyo malilim-lilim. Opo, pwede rin naman yan, Ma'am Weng, na shifting, no? Kasi ito, tinitiyak lang natin, ano, na meron tayong mga na mamimit ng mga teacher yung
mga bata natin on a daily basis o kaya twice or thrice a week, no? Basta ang importante po, no, hindi nami-miss ng mga bata yung kanilang studies, no? So from tsaka natin bigyan ng ibang mga modes po. So from 10 a.m. Sir Benjo to 3 p.m. walang pasok muna. Wala munang estudyante sa mga eskwelahan. Opo, no, in fact, nung binanggit namin yan, may mga magulang na umangal, yung 9th 10 daw, mainit na. May mga ganun po. Pero parang ano po, no, kesa wala, no, wala, no, baka mas mainam po. Ngayon, kung talagang hindi kayanin, tumaas yung heat index, no, tsaka lamang tayo magsabi, no, iniisip ko yung mga teacher. Aalisin natin. Paano yung mga teacher? Mag-stay sila sa school muna habang nag-aantay ng susunod na afternoon classes? Hindi po, no, ang aming arrangement po diyan, no, yung group, no, ng mga bata na papasok, let's say ng 6 to 10 or 6 to 9, ano po, andun din yung mga teacher po nila, tapos uuwi din. Tapos ibang group naman ng mga bata yung papasok nung hapon, ano po, shifting, no, pero yun, no? Pero yung sa mga teachers, doon lang sila, hindi na sila uuwi, o pwede silang umuwi muna? Pwede po umuwi, no? In fact, kasi ang hinahawakan naman ng teacher na klase, yun din, no? The same, no, ng mga bata. So, and then papasok ng hapon yung ibang group naman ng mga bata. Ginagawa po ito, no, Sir Weng, sa ibang these are the best practices po, na ginagawa na ng mga eskwelahan po natin. Talaga, di ba gastos yun sa pamasahe pa? Uwi pa yung mga teacher? Hindi po, hindi siya babalik, Hindi siya babalik, no. At pwede rin itong maging ano po, no? This is just one of the ano po, no, things na pwede natin gawin na option. Hindi po pwede dagdagan na lang ventilador. Pwede rin naman po, no. Ang panawagan nga namin last year, kaya ba ng gobyerno natin na mag-provide ng air conditioning system? Diba? Could be, diba? Medyo so, best option. Kasi gagamitin mo lang naman siya pag panahon ng tag-araw. Pwede. Di ba, tag-init? Pwede po. Oo. Kasi ang sunod doon tag-bagyo na. Doon talaga suspension ng klase. Yun talaga. Diba? Wala ka ng choice. Kasi bahain ng Metro Manila lalo na. Di ba? So, paano to? Natanggap na ho ba to ng DepEd? Iko-consider kaya ito? Well, hindi pa po namin alam. Dati kasi, Sir Berg, may mga schools po, no, na ginamit yung ganyang iskema, no, na may mga binibigyan naman kasi ng DepEd, no. Tama rin naman yan, no, yung DepEd ang hirap naman po na maglabas ng isang general policy. Yes. Kasi iba-iba rin naman talaga yung situation po, no. Like sa Cordillera, hindi naman masyadong mainit dyan sa Bukidnon, ano po, no. Pero syempre, no, kaya ang safe naman yung sinasabi ng DepEd, di ba? Yung school heads ang nakakaalam kung ano yung itsura, ano ang sitwasyon ng kanilang mga eskwelahan, ano. Kaya they may revert to or they may up to at least maganda, at least alternative modalities. Andiyan kayo at nagsasuggest ng mga pwedeng mga paraan para iwasan muna ang mga heat stroke, tsaka hindi mahirapan yung mga estudyante. But more than anything else, dapat yung magulang gawing ready yung mga anak bago pumasok. Yan. Meron preparasyon. Dagdagan nyo ng baon ng tubig, juices, na pwede makatulong sa kanya. Pabaunan nyo ng mga towels para sa kanilang sarili. At saka kung masama pakiramdam, huwag nyo pilitin. May pertasis pa tayo. At tayo. sa lahat, bigyan nyo po ng face mask ang mga bata. Face mask yan, maganda yan. Alright, Sir Benjo, thank you po sa oras, ha? Yes, Ma'am Weng at Sir Weng. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Thank you. Sir Benjo Basas, Chairperson, Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.